Si Congresswoman Jervil Luistro ng 2nd District ng Batangas at Vice Chairperson ng House Committee on Public Accountability. Magandang umaga po, Congresswoman. Good morning, kabayan, and thank you for having me here again in your program. Okay. Yun po, Kabayan Committee ay tama po kayo. Opo. This is not Quadcom, this is Committee on Good Governance at ito po ang counterpart ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayun na. So, Congresswoman Jinky, kahapon po ang napansin namin na nag-focus po kayo sa yung mga resibo. Resibo ng That is true, kabayan. Ang mga kasama natin dito sa good governance ay mayroon ng mga na-establish na findings, no? In addition dun sa mga receipts na ipinakita kahapon. Okay. So far, ay na-establish na natin na yung 16 million ginamit sa safe house in a period of 11 days. At na-establish din natin na meron palang payola envelope na ipinamimigay sa DepEd. And ultimately, na-establish din natin na yung 15 million na confidential fund ng DepEd di umano ay ginamit sa Youth Leadership Summit. ng Army. Itinanggi ito, kabayan, ng AFP. They said that they did not receive any fund from the Department of Education. Ay, sos, Ginoo. Okay. Para po sa guidance ng ating mga listeners, kabayan, what we are investigating here ay ang naging pondo po ng OVP at saka ng Department of Education. As a matter of fact, hindi lamang po confidential fund ang atin pong tinitingnan, maging ang regular fund din. At kaninang kabayan, nabanggit mo itong mga resibo. Oo. Itong mga acknowledgement receipts. Opo. Medyo nasusurprise kami kasi mukhang pare-parehas yung stroke ng kanilang ballpen. Pare-parehas din yung ballpen na ginamit. And ang medyo nakakaaliw pa, siguro nauubusan na ng pangalan. Merong na-encounter dito si Congressman Acop. Ang pangalan ng nag-receive ay Mary Grace Piatos. No? Mary Grace, di ba, restaurant yan. Piatos, ito yung chicheria. So, medyo kami nahihiwagaan dito sa mga nakikita namin. Yung iba very obvious from the way we are, from our own examination, although we understand na dapat ito ay subject natin sa mga experts sa pag-examine ng handwriting, no? Pero through our naked eyes, we could see na parang iisa ang sumulat o pumirma. Yung ballpen na ginamit po, iisa din? Very particular. Pati kulay. Number of acknowledgement receipts, same color, same thickness, same nature of ink ang lumalabas, no? May napansin din tayong mga pagkakamali na instead na 2022 ang napapalagay nila is 2023, no? Instead of 2022, 2023 ang napapalagay nila. At ang dami nito na mga kinorek din nila. Mukhang kabayan, mukhang nagipit sa panahon to be able to come up with all these acknowledgement. Nagmadali. Yes, because we understand na during that time ay may mga AOM sila, Audit Observation Memo, at sila'y pinapasagot ng COA. Pero hindi pa tayo tapos dito, kabayan. No? We will look into this deeper, no? At siguro ang maganda rin nating i-share sa ating mga listeners and viewers today ay kahapon po ay isa sa mga resource speaker natin. Resource person ay ang Chief Accountant ng DepEd. Si Ms. Catalan, ako'y labis na naaawa sa kanya. Bakit po? Sapagkat siya po ay pinaperma dito sa liquidation report ng confidential fund. Kahit questionable itong mga documents, ay she was made to sign. Although, palagi ho niyang ini-insist na hindi daw naman siya punersa, siya daw naman ay pinakiusapan lang pumerma. Kaya lang, kabayan, yung pakiusap na yon may kasamang envelope na naglalaman ng 25,000. Nako po. Para pumerma siya. Yes, kabayan. That is from February hanggang September of 2023.
At naalala mo kabayan, ito rin yung period na nagli-liquidate ng confidential fund ang Department of Education. Na nakakalungkot kabayan, no? Sapagkat itong Department of Education na binubuo ng mga guro, alam natin na most of them are financially challenged. Mhm. Dito nga tayo nakarinig ng kwento na ang mga sweldo halos 3,000 na lang sa dami ng kanilang utang kung saan-saan. Yung pala may mga umiikot na payola envelope, no? So far ay 4 na ang umamin, no? Si Yusek Mercado, yung kauna-unahan. Oo. Tapos sinundan ito ni Attorney Osayas. Okay. Tapos ito nga si Miss Catalan. I understand there's another one who gave the testimony about that envelope being given to them as allowance daw, no? As allowance. At bilang pasasalamat daw sa kanilang maayos na pagtatrabaho. Wow. Oo. Kaya lang, kabayan, sabi ko nga kahapon kay Miss Catalan, Ma'am, it seems na you wish to believe na hindi ito galing sa confidential fund, pero Opo. sana na-realize din niya na whether galing siya sa confidential fund o hindi galing sa confidential fund, pares may sabit Opo. Pares may sabit. Kasi kung galing siya sa confidential fund, implicated siya dun sa malversation. Public Ayun. official, nakialam ng public fund, talagang nagkaroon ng appropriation ng money. Nawala talaga yung pera. Masasabi po ba natin, Congresswoman, na ito yung mga kaso ng malversation? Yes, kabayan. Actually, from my end, I honestly believe there's already a prima facie Evidence. case of Okay. malversation. No? Okay. O public funds. Kung ang susunod naman natin, yung sinasabi ni Ms. Catalan, na ito ay galing sa personal na pera ng ating Vice President, we have to remind the public officials na yun hong mere acceptance of gift, being in the public office, already constitutes violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. That is under Republic Act 3019. At pasok din po tayo dito sa Code and Professional Responsibility ng mga government officials and employees. At mayroon din pong presidential decree na talagang ipinagbabawal ang pagtanggap ng anumang regalo. No? Opo. Medyo can we consider it panunuhol? Sa perspective po Personal, natin, kasi si Miss Catalan po yung pumeperma ng liquidation report Oo. Hindi po makukompleto yung liquidation process without the signature of the chief accountant. So I wish to believe that yes, it is a bribe to influence her to sign the liquidation report. Yun, okay. So, yung mga inibitahan natin, sino lang ho mga umattend? Kabayan, yung mga taga-OVP, particular itong ating Special Disbursing Officer, signatory dito sa cheque, si Edwin Fajarda. Okay, umatendo yan. Most of them ay hindi dumating for the 4th time. Paapat na invitation natin at hindi pa rin siya dumating. Tapos yung Chief of Staff ni VP, si Attorney Zulaika. Zulaika Lopez. Based on immigration report ay nakaalis na. Nasa Los Angeles na. Ay, nasa LA na pala. Ito ang Chief of Staff ng Office of the Vice President, Undersecretary Zulaika Lopez. Yes, kabayan. Okay. Actually, there are 6 or 7 of them. Hindi lang natin ma-memorize yung pangalan, pero I very well remember Edwin Fajarda sapagkat siya ang Special Disbursing Officer. Kailangan natin siyang makausap. Siya yung nag-encash ng mga cheque. And also, Attorney Zulaika sapagkat siya po ang Chief of Staff ng ating Vice President. And we also have this Sunshine Fajarda. Ito po ay asawa ni Edwin Fajarda. And according to DepEd officials, siya po ang taga-deliver ng mga payola envelope. So far dito sa 4 na nag-admit na or nag-disclose na meron talagang envelope na ipinamimigay sa Department of Education. Anong gagawin ninyo ngayon? Pang ilang beses nang hindi sila sumisipot? I believe that yesterday was the 4th time na hindi po sila sumipot.
Medyo nagipit po tayo sa sa service ng ating last notice kasi bumagyo hindi po nakarating on time at meron po tayo ini-observe na 3-day notice rule. Dapat po ang notice ay dumating sa kanila 3 days before the hearing. So, in order to remove all the issues about due process, ay minarapat na lang po namin na mag-issue ng panibagong subpoena. This will be for the next hearing, I believe, on Monday. Okay. How about yung hinihingi natin nung do sa 7 na lookout bulletin? I understand, kabayan, na meron ng lookout bulletin, kaya mabilis na nakaka-generate ng information ang Bureau of Immigration kung nasa na ang mga whereabouts nitong ating mga resource persons na ito. And from their last report, out of the 7 na resource persons na ating inibitahan, isa lang naman yung out of the country. Si The rest Lopez. ay nandito sa Pilipinas. Kailan no nakalabas si Kaya lang Lopez? Kailan pa? Kahapon. Kahapon lang. Bilis. Kahapon din yung arrival niya. Sa LA. The same date na naghihiring tayo. Oo. But of course, hindi naman tayo tumitigil, kabayan. Opo. I hope that the government network will be sufficient enough to be able to locate the whereabouts of this resource persons to shed light. Kasi nandudo na tayong, kabayan, sa dulo Oho. na kailangan na natin silang matanong. Na-encash na the testimony, the evidence that we have gathered. Andun na yung land bank kahapon. So maliwanag na-encash yung mga cheque. Ang tanong, saan dinala yung pera after Yun. the checks were encashed? Pero tuloy-tuloy ang inyong invitasyon din kay BP Sara Duterte? I believe yes, kabayan. Oo. Tuloy-tuloy din naman ang ating invitasyon, and as a matter of fact, anytime na mag-manifest siya ng desire or intention to participate in the hearing, we will be welcoming that kasi pinakamahalaga yung magiging comment at Yes. sagot ng ating Vice Presidente dun sa mga issues na ating nakikita dito sa investigasyon. Kailan huling susunod na hearing po, Congresswoman? Tentative, this will be on Monday, no? I think ito na rin yung date na nilagay natin dito sa notices para dito sa mga resource persons na hindi dumalo at they need to be reminded, kasi nag-manifest na kahapon yung kasama natin sa committee na if they continue to fail to appear on the next hearing, they will be moving for the citation of contempt of these resource persons. Okay. Congresswoman, maraming salamat po muli at magandang umaga po. Ingat po. Maraming salamat po sa inyo, kabayan. Congresswoman Jervel Luistro ng Batangas.